Magandang araw sa inyo mga far. Kung kailan nyo mapapanood ang bidyong ito, ating pag-usapan ang misteryosong planeta na tinatawag na Extra Earth o New Earth. Kilala ng mga eksperto sa tinatawag nilang fifth dimension. Kayo ba'y naniniwala kung sasabihin ko sa inyo na isa ako sa mapalad na nakapasok doon sa planeta na yon? Kung ang sagot nyo ay oo, itutuloy natin. Well, I have something to show you. Ito yung pintuan sa loob ng bahay namin noon. At ito yung guhit ko sa labas ng aming bahay, kung saan naganap ang milagro na yung gabi na yon. Dito tayo mag-umpisa sa pintuan sa loob. Ito yung sahig ng bahay namin. Dito kami natutulog sa lapag. Naglagay kami ng sapin dito. Dito kami natutulog lahat, pati aking mga magulang. Nung gabi na yon, gumising ako nang parang mayroong nagising sa akin na hindi ko alam, na basta ganun. At tumayo ako. Dito ang tumbok ko sa pintuan na to. Alam mo yun kung anong next na nangyari? Tumagos ako dito sa pintuan na ito, na hindi ko man lang tinanggal itong block sa pintuan. Ito kahoy ito eh. Itong lubid ito. Ito, lubid yan. Tapos ipasok yung kahoy sa loob para hindi mabubuksan ng tao na nasa labas. Ito yung pang block na kahoy. Pagkatapos noon, nung tumagos ako dito, dumiretso ako dito. Ipapakita ko sa inyo ang susunod na larawan. Yan. Ito yung labas naming bahay. At ito yung pintuan sa labas. Hindi ako dumaan dito sa hagdan dahil maiksi lang pa ako. 3 years old yung edad ko noon, kung hindi ako nagkakamali. 3 years old. Pagkatapos ko dito ako sa pintuan, nakalutang ako dito. Hindi ako dumaan dito. Dito nakalutang ako. Tapos going to west, diba? Ito ang east. So going to west, kung saan dito ang portal banda, no? Tingnan, makita nyo dito banda sa west, nakaharap sa west ang portal. And then tuloy-tuloy yung paglutang ko sa ire. Ito pag ganun, papunta dito sa portal dito sa going to west. Ngayon, nung pumasok ako doon sa portal, alam niyo kung anong nangyari? Ang devil hindi talaga nakakapasok. Dahil ang planeta na yun ay isang banal na planet. Kailangan natin na mag-heal sa kasalanan na namana natin mula nila ni Adan at Eva. Dalawa lang bagay na gawin natin: healing and awakening. Halimbawa, ito yung healing, ito yung awakening. Hindi pwede na dumirekta ka dito, diretso ka din, hindi. Kasi papasukin ka ng demonyo. Kasi hindi mo tinanggal ang kasalanan eh. So pasukin ka ng demonyo. Iba yung maggabay sa'yo, hindi divine. Devil ang maggabay sa'yo. So unahin mo tanggal itong mga kasalanan mo mula nila ni Adan at Eva. Tapos pag tanggalin mo unti-unti, pagsisihan mo ng mga kasalanan, hingin mo sa Diyos papapatawad. Kung pwede, iyak mo yung galing talaga sa kaloob-looban ng puso mo. Tapos papasok ka na dito. Susunod ito, pagka makuha mo na itong dalawa ito, magiging lubid na ito. Rope, alam mo yung rope? Rope ba? Yung pangtali. Dito magiging gano'n na, lubid na. Sumatibay na pundasyon para makapasok tayo sa portal. Okay? Pag makapasok tayo sa portal,
Yun na ang magiging opisyal na mundo natin. Iiwan na natin ang mundong ito na puno ng chaos. Dahil ang mundong ito ay libingan ng mga taong isinumpa ng Diyos, tulad ng mga huling angel na nahulog mula sa langit nung nagkaroon ng digmaan sa langit. Lucifer versus archangels and heaven, mga anghel sa langit. Nung natalo noon, itinakwil sila doon sa langit para silang winalis doon, palayo doon sa, palabas doon sa kaharian ng Diyos. So saan sila itinapon ng Diyos? Dito sa palagitang ito. Kaya maraming demonyo na nandito na hindi natin nakikita, mga espiritu ng demonyo. Kaya noong panahon na yon na nagkaroon ng hasik ng lagim ang mga demonyo, noong pumunta na dito sila, na nalaglag na sila mula sa langit, lahat ng mga tao ay natatakot. Kaya bumaba ang mga archangel sa langit at tinugis ang mga huling angel na nalaglag dito sa earth, hanggang pinatay sila lahat, pati si Lucifer. Ngayon espiritu na lang sila, kaya pumapasok sila sa utak ng tao na hindi na alam ng tao. Kaya ang gagawin natin, mag-heal, awakening, para pagdating ng panahon, kailangan hawak natin palagi ang susi na yun. Hindi yun pang isang buwan na healing, awakening. Alam nyo ba kung kailan ako nag-umpisa na mag-awakening, healing, awakening? 2021. Ibinigay ng Diyos na nabuksan ang aking kamalayan 2024. 3 years din ang pagtitiis ko. Yung bahay ko, lagi akong parang sinisira kong bahay, lagi akong nagdadasal sa Diyos, hingi ng tawad, hanggang nakita niya ang aking sincere, binuksan niya ang aking kamalayan. Doon nalalaman ko na may misyon ako dito sa lupa. Kahit yung pinakamaliit na detalye, yung huling araw na nasa langit ako, espiritu ako sa langit, yung utos ng divine sa akin, Diyos, na may mission ako dito sa lupa, at ito na ang panahon. Kaya ginawa ko ang video nito para kayo gawin nyo rin ang ginagawa ko. Talagang sobrang clear ang isip mo, wala nang demonyo na mag-distract sa'yo, kasi kaya mo na silang i-handle ang sitwasyon na hindi ka na apektado. Kahit ano bang gagawin ng mga haters sa'yo, ay parang tinanggal ng Diyos yung mga negativity sa utak. Lahat ay puro positibo yung pananaw. Kaya gawin nyo ito para din makuha ninyo ang grasyang ibubuhos ng Diyos sa langit. Okay? Well, balik tayo doon sa kuan, parang nawala tayo. Nung time na yun na nandun ako sa loob, pumasok ako sa portal. Yung portal na yun, yung pinaka-pundasyon sa portal ay dark blue. Yung dark blue, tapos parang paunti-unting lumiwanag yung kulay blue, parang sky blue sa langit. Parang ganun ka sanag ang iyang pagka-blue, no? Tingnan, kung titingnan nyo lang. Tapos yung gilid niya sa portal, parang naghalo yung kulay na pula o pink na gumaganon, parang nakapanindig balahibo yung paggalaw ng parang usok siya, pero maliwanag na usok na nakapaikot siya sa portal. Ganon yung ang hugis, ganito, ganon yun ang hugis ng portal, ganon. Ayan, nakatayo. Yung parang usok na nagliliwanag, gumaganon siya, gumagalaw. Ang nangyari doon, nung nakapasok na ako doon, sinundan pala ako ng devil spirit, demons, mga demons. Hindi sila nakakapasok sa portal. Kaya sa galit nila nga hindi nakapasok, ginising yung parents ko. Ang parents ko ginising nila na natutulog. So
Yung kinapa ako ng mama, dahil dyan ako sa gilid ng mama ko eh. Yung bunso ko na kapatid, yung pinadidi pa, maliit pa. Siguro mga wala pa sigurong 1 year yun. Ang bata na yun, bunsong kapatid ko. Tapos dito ako sa kanan banda. Nung kinapa ako ni mama ko, kinapa ako. Wala ako di. Sabi ng mama ko, Pedro ako, ang pangalan ko Pedro niya, Junior. Yung papa ko, Pedro din, Senior. Sabi ng mama, Drew, nawala si Junior dito sa tabi ko. Anong nawala? Wala nga. Isindihin mo nga ang ilaw. Pag sindi ng ilaw, yung ilaw na hindi kuryente ha, yung gas lang ang tubil ng ano, yung ilaw na yun. Yung sinindihan, wala nga ako sa loob. Di nagkagulo-gulo na. Lahat na naggising na mga kapatid ko. Hinahanap nila ako. Wala talaga. Hinahalughog nila ako sa loob ng bahay. So, dito sa portal na ito, nakita pa nila na naka-block pa. Hindi man lang natanggal. So, paano ako nakalabas? So, nasa isip nila na mayroon talagang milagrong nangyari. Kasi sila pa mismo nagbukas sa pintuan para hanapin ako sa labas. Yung tinawag ako ng mama, Jun, saan ka ba? Yung boses niya, dahil bukas ang portal, umaalingaw nga doon sa loob. Dahil sobrang tahimik doon sa loob, walang katao-tao. Ang ganda ng energy doon sa loob. Magaan. Tapos, nung narinig ko, bigla akong nagulat na tinawag ko ng mama. So bumalik ako. Alam niyo ba kung gaano kalakas yung paghatak ng pabalik sa dito sa 3D world? Nakita mo yung shooting star na parang bituin na nalaglag sa langit. Ganun kalakas yung hatak. Yung ganun kalaki ng liwanag doon sa kuan, yung sa loob ng planeta na yon, paliit ng paliit hanggang na, dahil paghatag no, ganun talaga, sobrang lakas. Ang nakapagtataka, hindi man lang ako nasubsob sa lupa o na durug-durug yung mga buto ko. Pag ganun ko, nakatayo pa rin. Hindi man lang ako na basta ano, ganun katindi pong nangyari noon. So dahil sa liwanag doon sa loob sa planeta na yon at biglang dumilim, doon ako nagkaroon ng takot. Umiyak ako. So nalaman ni mama na nakadungaw doon sa pintuan sa second floor na andun ako sa labas. So kinuha ako. So pagkuha nila, kaya dahil maulan-ulan yung gabi na yon, hindi man lang nila nakita na ang yung paa ko na may putik. Doon sila nagtaka na mayroon talagang na milagrong nangyari na nag-guide sa akin noong gabi na yon. So noong nangyari yung gabi na yon, naisip-isip nila na parang pinaglaruan daw ako ng engkanto, pero hindi. Bakit nga ba kung may mga ganun na nangyari, bakit engkanto kaagad ang sasabihin ng tao? Bakit hindi sa divine, sa Diyos? Diba? Yan ang tanong. So yung time na yun, balikan natin doon sa loob, sa planeta na yun, balik na naman tayo uli doon. Ang ganda po ng energy doon. Ang araw doon hindi mainit, malamig, basta dili masakit sa balat, malamig siya. Tapos walang mga insekto doon, yung mga peste na makikita mo, wala. Ang ganda doon sa loob, sobrang ganda. Parang ayaw ko nang bumalik dito kung di ako tinawag ng mama. Parang gusto ko na mabuhay doon sa ganda, magaan. Pero alam ko yung planeta na yun, makapasok tayo doon, kaya natin mag-travel na hindi na nangangailangan na sasakay tayo ng eroplano para mag-travel, dahil ang planeta na yun ay puno ng divine spirit. Parang nakabalot siya ng divine spirit, dahil ang planeta na yun
Binigay ng Diyos yun para sa second generation, sa sunod na henerasyon. Itong planeta nito, matapos ito, so i-preserve ang buhay ng tao doon sa planeta na yun. So babalik tayo sa panahon nila ni Adan at iba. Now, immortal ang tao. Wala nang kamatayan ang tao pag makapasok doon. Sa halip, kung matanda ka na ngayon, ay babata ka. Kung kailan sila nilikha, sila si Adan at iba, kung anong edad sila nung time na nilikha sila, ganun din ang magiging katawan natin doon. At wala nang kamatayan. Ang gawin na lang natin ay sambahin ang Diyos, pasalamatan sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan sa paglikha ng tao. Yun na lang ang gagawin natin. Tapos mag-travel tayo na mag-travel, magsawa tayo mag-travel, walang problema. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nandoon. Kung anong sa isip mo ay mangyayari doon. Wala nang demonyo doon. Malinaw na malinaw ang isip natin na talagang wala nang devil doon. Ang devil dito lang sa planeta nito dahil libingan ito ng mga taong isinumpa. Hindi na sila makalabas dito. Makukulong sila sa planeta nito. Hindi na sila makalabas. Tingnan mo yung sa umpisa sa kwento ko ngayon. Hindi nakapasok ang devil doon sa portal. May shield, may harang. Hindi siya makapasok. Sa galit ng ginising yung parents ko. Ganun ang nangyari. Ganun katindi. So, babalik tayo sa loob ng kailangan natin mag-heal talaga. Tanggalin natin ang mga kasalanan natin sa araw-araw. Iwas tayo sa pagkakasala sa araw-araw para ma-maintain natin ang susi na yun. Yun ang pinakamalagang susi. Yung panghawakan mo sa araw-araw. Huwag lang mag-backslide. Babalik sa dati. Tuloy-tuloy mo lang. Laging hawak mo yung susi sa portal hanggang matapos ang mundo. Pero itong pinakamaganda, kung matanda ka na ngayon, na hiningi mo na ito sa Diyos na healing awakening, kahit na hindi pa nangyari yung katapusan ng mundo, good news, dahil i-replicate ng Diyos ang katawan mo tulad nung nangyari noong sa Ezekiel na mabasa natin na namatay ng mga tao, matagal lang patay, tuyong-tuyo ng mga buto, pero anong ginawa ng Diyos? Binuhay ulit. Binuhay niya, nagkaroon ng laman at ugat ang tao, nabuhay muli. Binigyan niya ng pangalawang pag-asa na mabuhay uli ang tao. So ang mangyari doon, kung sino man nag-heal dito sa planetang ito, na matanda na 90 years old to 100 years old, kung hiningi mo na dito, meant to be ka doon. Ang katawan, buto mo dito na naka-living, kukunin ng Diyos, kukunin ng Diyos yun at dalhin doon at buhayin ka uli. Tulad nung nangyari doon sa mabasa mo sa Ezekiel. Hindi ko maibigay ang kapitulo o teksto kasi wala akong Bible. Pero alam ko na sa Ezekiel mabasa, hanapin nyo lang. Binuhay ang mga taong matagal lang patay, binuhay ng Diyos. So walang imposible sa Diyos. Lalong-lalo na ito na nagising na ako ng planeta na yun, ay ito yung mission ko dito sa lupa para dalhin ko kayo doon. Kaya hanggang dito na lang. Paki-subscribe naman para malalaman ng lahat ang purpose nitong video na ito, para lahat ay makapasok sa planeta. Ayun. Okay, hanggang dito na lang. Hanggang sa sunod na video, kita-kita.